So, hello mga ka-Bible study. So, ito nga pala, magre-react ako sa third time na nag-share ako sa Bible study. So, uunahin ko na tong reaction video bago ko i-upload yung buong Bible study. Kasi feeling ko na overshare ako dito. Kaya unahin ko na lang i-upload tong reaction video. So, papanoorin natin, tapos magre-react agad tayo. Parang feeling ko ito yung pinakapangit na na-share ko sa Bible study. Ewan ko lang, hindi ko kasi napakinggan ulit. So, try nating makinig ulit tapos magbigay tayo ng mga reaction natin. Actually, isang buong taon mahigit wala akong absent sa Bible study. Ito lang pala yung third time na nag-share ako. Kasi yung nabanggit ko pala dun sa nakaraang video, second time na nag-Bible study ako. Pero yun pala yung second time na nag-share ako. Pero every Tuesday is uma-attend ako ng Bible study. Pero lately lang, last Tuesday hindi ako naka-attend kasi nagpa-dental ako. So every Tuesday lang kasi yun. Kaya yun yung first time na absent ko sa Bible study. So try nating pakinggan tong shinare ko dito. Okay? So let's start na. Tapos mag-react agad tayo sa mga sasabihin ko here. At kailanman sa habang panahon wala kang katulad. Good afternoon, teachers. Kamusta kayong lahat? I pray everybody's doing well. It's been a challenging week, but we're here. Magkakasama tayo ngayon, so praise God. Thank you for all those who are here. Mga teachers, would-be teachers, TLs, admin, JMG admin. Oh, Tuesday na naman. Ang sarap pagsama-sama ulit. So, for the next few minutes, 40-45 minutes, let's just leave what's there. Iwan muna natin yung SB, iwan muna natin yung low rating. Let's just focus on the Lord, what the Lord has to say to us, and be blessed, and then go back later. Amen. So we started by worshiping the Lord through songs, but the other form of worshiping God is via a testimony, something that God has done in your life the past day or the past week. So we have one of our teachers. Itong teacher na to from the start nandyan na, and ever since for the past year nandyan siya lagi. So Ayun nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo guys, wala pa akong absent dito sa Bible study. Pero yun nga, last Tuesday is yung first time na absent ko kasi nga nagpa-dental ako. So halata naman sa mukha ko na medyo namamaga pa yung dito. why don't we hear from her? I think she has a wonderful story on how God has worked in her life. See, I don't know guys kung wonderful story ba talaga to. Basta feeling ko kasi na-appreciate ko kasi si Lord dito sa pangyayaring to. Yun. Pero ayoko din naman mabash gaya nung natitrending ngayon na si Alvin Aragon. Pero naka 4 times ako na share dito sa Bible study, and sa tingin ko enough na yon sa buong stay ko dito sa agency na nagpapa-Bible study na to. So, ayun. Siguro enough na yon. Feeling ko nga dito sa third time na pag-share ko, feeling ko dito pa ako na overshare eh. Kahit na sobrang ikli lang nitong na-share ko. Feeling ko parang na-overshare ako dito. Pero, try natin pakinggan. Teach Maurice. Hello guys. Medyo natatawa pa ako. Hello dun. guys. Ayun. This is my third time mga pa rin telling my story. Actually hindi siya yung mga past weeks and past months eh. Actually nung high school pa rin to. Pero sobrang short and simple lang naman yung i-share ko sa inyo.
Ito lang talaga, ewan, hindi ko alam, ito lang talaga yung pumapasok sa isip ko na i-share ko. Kasi Age, sobrang, high school? Ano lang? 2 years ago lang? 2 years ago lang, Tito Ray. College pa lang po ako. Di ba ano guys, isa siya sa embarrassing moment ko. Pero hindi naman siguro most embarrassing moment. Kasi kung most embarrassing moment, baka hindi ko na nakayanang i-share sa inyo. Charot. So, medyo ano siya, medyo bastos na, pero may ano naman, parang may respeto naman. Bali kasi yung high school kasi parang pinagtatawanan ata ako noon. And hindi ko alam, hindi ata ako yung pinagtatawanan, tapos parang may nagtatawanan atang grupo doon. And then one time, syempre nasa classroom noon, computer class siguro namin. Syempre isipin nyo, isang Ayun, sa pagkakatanda ko, parang computer class nun. Kasi tanda ko pa kung saang classroom kami nandun eh. klase. Tapos may mga computer, syempre computer class namin. E di syempre medyo crowded sa loob ng isang classroom, diba? Kasi siguro mga 30. Hindi ko alam kung ilan ba kami nun, kung 30 lang ata, 20 kami, mga ano, may absent pa siguro. And then biglang sumigaw yung isa kong classmate na lalaki. Sabi niya, Maris, ayusin po daw yung ano mo. And then, syempre ako titingin ako ano bang sinasabi mo. Tapos biglang Oo, syempre binanggit yung pangalan ko, 'di ba? So mapapatingin ako dun sa sumigaw na lalaki. tumawa ng malakas yung babaeng mataba na. Sabi niya, Maris, ayusin mo daw yung ano mo. Tapos biglang tumawa ng malakas yung ano. Siguro siya yung nagsabi, yung sa lalaking yon. And then yung lalaking yon, na-concern siya. Kaya niya sinigaw yon. Pero hindi niya sinasabi kung ano. Siguro nahiya nga din siya. Nasabihin niya. Actually, siguro kaya niya hindi sinabi kung ano yung ayusin ko kasi nga iniisip niya rin ako eh. Iniisip niya rin yung ayaw niya rin ako mapahiya. Kaya gusto niya lang makuha yung attention ko. Ganon. So na-appreciate ko yung classmate ko na to na lalaki. Pero hindi ko nalang pinansin kasi alangan namang anuhin ko pa. So hindi ko siya pinansin kasi nanggagaling siya sa malayo. Pero alam kong nararamdaman ko na concern siya. Tapos hindi ko lang alam kung ano yung gusto niyang ayusin ko. So, yun. Kasi syempre medyo malayo, hindi naman sobrang layo, pero syempre medyo may distance siya kasi kaya nga niya naisigaw kasi medyo malayo siya. Nasa isang classroom lang naman, hindi naman sobrang layo. So hindi niya ako makakausap ng malapitan. Pero feeling ko, hindi ako nabastusan sa kanya eh. Nararamdaman ko na concern siya, kaya niya sinigaw yon, which is hindi niya nga masabi kung ano. Pero ayun, nag-break time na ata or natapos na yung klase, and then pagtingin ko sa nag-CR ako, then pagtingin ko sa salamin, pagtaas ko ng kamay ko, yung ano pala, yung strap ng bra ko, yung pagtaas ko ng kamay ko, bali tumagos na siya doon sa manggas ng kanan. So parang pagtaas ko ng kamay ko, litaw na yung strap ng bra ko. So Ganito, yung parang pag ganun ko, so kita dito, lumusot dito yung strap. So, ganun. So, pagtingin ko sa salamin, so siguro pagtaas ko ng kamay ko, nakita kong ganyan. So, ang ginawa ko, inayos ko na kagad siya sa cubicle ng CR, di ba? So, yun lang, napakasimple, inayos ko na kagad yung nakita ko. Pero hindi ko pa nawala pa sa isip ko kung ano ba yung sinasabi ng classmate ko na lalaki. Kaya tinanong ko dun sa isa kong classmate. parang napansin ko lang na gano'n. Di syempre, inayos ko na. And then, sabi ko, wala, kita na pala yung dito ko. So, ganun lang naman yun. And then, pag balik ko ng classroom, tinanong ko yung babae. Hindi yung babaeng tumawa. Meron akong ibang babaeng tinanong. Oo, yung isa din sa medyo tropa nung tumawa na matabang girl ko na classmate. Tropa nun, yung tinanong ko kung alam ba niya kung ano yung sinisigaw nitong classmate ko na lalaki. Ganon. Sabi ko, ano yun yung sinisigaw ni ganyan. Isa kasi siya sa mga malapit ata doon. Alam ko na alam niya kung ano ba yun. Ano ba yung sinisigaw ni sabi niya, yun nga daw, yung sa bra ko nga daw, tapos sabi niya sa akin, yung sa ano mo nga, yung sa bra mo nga pinagtatawanan ka namin. Sabi niya sa akin, yung sa ano mo yun, pinagtatawanan ka namin. So, alam niya, pinagtatawanan lang nila,
And hindi niya sinasabi sa akin. So for me, mas concern, alam mo yung feeling ko na parang mas na-concern pa yung lalaki kaysa sa kapwa mo babae na. Imbis na kapwa mo babae na lang yung magsabi sa'yo. And then sinabi niya nga sa akin, and then sinabi niya pa na pinagtatawanan ka namin. So parang naano ko, natulala ko, hindi na ako nakasagot sa kanya na sabihin niya sa harapan ko yun na pinagtatawanan ka namin. Namin pa talaga niya, and then sabi ko, ayun, parang sabi niya pa sa akin, buti nga may nagsabi. Paano kasi kababaeng tao? Pero hindi na ako sumasagot nun. Pero hindi ko siya na-correct. Hindi na ako nakasagot. Pero ang totoo niyan, wala naman talagang nagsabi. Kala niya may nagsabi sa akin ng about dun sa bra ko na yung sa strap ng bra ko na tumagos na dun sa mangga sa kanan. Yun lang, pagtas ko nakaway ko sa CR, nakita ko, syempre makikita ko yun. Di syempre inayos ko na lang. So parang, alam mo yung naramdaman. So, alam mo kaya ako naisip na na-concerned sa akin yung classmate ko na yun kasi, ayun, nung sinabi daw sa kanya, sinabihan daw nitong classmate ko na lalaki, sila, na dapat sinasabi nyo gago. So, dahil hindi nila sinasabi, mas pinili nilang pagtawanan na lang. Siya yung itong classmate ko na lalaki na to, siya yung na-concern na sabihin sa akin. Although hindi niya nga masabi kung ano yun kasi nga, syempre maririnig nung iba. Pero, yung time na sinabi sa akin ito, itago na lang natin sa pangalang Yuna. So, tinanong ko to si Yuna kung ano ba yung sinasabi nitong classmate ko na lalaki. Si Yuna kung ano bang sinasabi nitong classmate ko na lalaki. Yun nga, sinabi niya na yung about doon, tapos sinabihan pala sila nitong classmate ko na lalaki na dapat sinasabi niyo gago. No, ibig sabihin, concern nga to, dapat daw sinasabi nila sa akin. Kasi wala naman talaga nakakatawa doon actually, so mas pinili lang talaga nilang pagtawanan. And actually, sobrang simpleng pangyayaring to, pero years na yung lumipas, in-unfriend ko na rin tong si Yuna. Kasi nga parang bigla kong one time naalala. Hindi ko alam kung 2018 or 2019. Bigla kong naalala tong pangyayari na to. Tapos naisipan ko siyang i-unfriend. Kasi nga parang naisip ko na kung nagawa niya dati yun, feeling ko hindi ko siya mapagkakatiwalaan kung nagawa niya sa akin ng one time. Bigla ko lang naalala tong pangyayari na to, tapos dahil dun, out of nowhere, bigla ko na lang siyang in-unfriend na. Siguro dati medyo people pleaser pa ako, tapos nung time na ready na ako, na, ayun, in-unfriend ko siya kasi, siya lang yung friend ko sa Facebook, tas yung ibang mga kaibigan niya is hindi ko na friend. So, baka inisip ko na, kasi mabait naman to si Yuna, kaso, medyo ang feeling para sa akin hindi ko ginajudge masyado, pero siguro yung opinion ko is yung ugali niya hunyango, yung parang kung ano yung mga kaibigan niya, ganun din yung nagiging kulay niya. Parang for me, hindi kami match kasi parang wala siyang paninindigan. Ako kasi may paninindigan is kung alam kong mali talaga, although ganun kayo, hindi ako makikisama sa inyo kung alam kong mali. So kasi siya is kunyango, kung sino yung nakakasama niya, yun yung nagiging ugali niya, which is, alam namin mabait siya, pero ganun. So, parang ang lumalabas, yun din yung parang feedback sa kanya ng ibang classmate namin na parang na-impluwensyahan siya, pero maliban sa na-impluwensyahan is, yung ugali niya pala talaga is na-realize ko, hunyango. Yun. Ako nun. Pero alam mo yung minsan kapag may problem ka, kunyari may tagus ka or what, di ba merong isang taong tutulong sa'yo, parang may isang taong mako-concern sa'yo. Yan, ilang beses na nating naranasan yan, for sure, lahat naman tayo naranasan natin yan na kahit stranger, biglang may na-concern tayo, miss yung panyo mo or what. Pero dito this time, naranasan ko rin yung syempre yung may na-concern na, miss, ay pala, yung bag mo, nakabukas, mga ganun. Naranasan natin lahat yan na minsan may nako-concern sa atin, na-approach tayo para sabihin yung concern nila sa atin. Which is itong pangyayaring to. Hindi naman for me siguro, kung hindi naman lahat nakakita, siguro kung may nakakita, merong isang mako-concern din na magsasabi sa akin. Siguro hindi lahat nakakita. And then yung mga nakakita lang is pinagtawanan pa. So, for me, is si Lord na lang, kung parang ang feeling ko lang, kung walang mako-concern sa'yo or walang
mag-voice out na tulungan ka. Feeling ko si God na lang yung tutulong sa'yo. Feeling ko si God na lang yung nagsabi na nag-CR ako. Feeling ko si God na lang talaga yung nagpakita na nung nakita ko sa CR. Yun lang nararamdaman ko. Parang feeling ko andun si Lord eh. Yun lang na parang feeling ko si Lord na lang yung ano. So, yun lang guys. So, parang for me, kahit mga lalaki tayo, alam ko na mararamdaman naman ng babae kung hindi nyo kayang sabihin sa babae, pwedeng ipasabi nyo na lang sa ibang babae. And mararamdaman naman ng babae yung kung binabastos mo sila o concern ka lang talaga sa kanila. Pero nararamdaman ko na although sinigaw ng isang lalaki kong classmate noon, is feeling ko is concerned siya. Hindi niya, parang nahiya lang din siya na sabihin talaga. Syempre, wala siyang way na lumapit sa akin. So, ayun, kung napapanood man to nung class, kung naalala mo pa to, dun sa classmate ko na lalaki na gusto mong sabihin sa akin, yung concern mo sa akin, salamat. Hindi ako nakapagpasalamat sa iyo noon that time. Sobrang simpleng pangyayari nito. Pero, kung naalala mo pa tong pangyayari na to, gusto kong sabihin sa iyo na salamat. Tsaka ito pa lang na, itong tumawa na girl na to, na itago na lang natin siguro sa pangalan na Fatty Girl, kasi mataba siya that time. Nakita ko pa to nung college kami. Nakita ko pa siya. And then, marami na siyang nagawa sa akin na foul, na hindi maganda talaga. Yun nga, parang, dahil sa kanya kaya talaga ako napapahamak din. Marami na talaga siyang nagawa sa akin. So, talagang, ano na siya sa akin, ex na siya. Nung one time, nung nagko-computer ako nung college, is nakita niya ako, and then tinatanong niya ako, about sa kung saan ako nag-aaral and ganyan, kasi parang ano ko na siya, nasubo ko na yung ugali niya na kapag, although minsan mabait siya, darating yung time na hindi pala siya mabait. Darating yung time na kapag nakakuha siya ng ipapahama ka pa rin pala niya. So, kaya wala na akong tiwala sa kanya. Kaya nung college na ako, nakita niya pa ako. Tinawag niya ako, Maris, saan ka nag-aaral, Maris? Ganyan. Ayoko siyang sagutin kasi ayoko nang magkaroon pa siya ng access sa akin. And then, kasama niya ata yung boyfriend niya nun. So, ako yung napasama dun sa lalaki niyang kasama. Sabi nung lalaki, sungit ganun. Parang, ganun, sungit parang suplada, ganun. Pero hindi, kung parang gusto kong sabihin, ayoko na silang sagutin, parang gusto kong sabihin na, kung alam mo lang mga nagawa niyan sa akin. Hindi lang to sa pangyayaring to. Kung alam mo lang mga nagawa niyan sa akin kung bakit ganito ko ngayon sa kanya. Na hindi ko na siya pinapansin, ayoko siyang kausapin. Pero yung biglang talagang ako pa yung inaano nitong lalaki niya kasama that time doon sa internet shop na sungit suplada. Parang talagang kasi nakita niya na hindi ko pinapansin to si Hindi ko masyadong pinapansin. Pero medyo sinagot ko naman pero hindi ko nga masyadong na pero bahala siya kung yun yung nasa isip nung kasama niyang lalaki na ako yung suplada, ako yung masama ugali, bahala siya. Pero kung alam lang niya kung anong mga nagawa sa akin itong ni Fatty Girl, siguro maintindihan niya. Pero wala na tayong pakialam doon, hindi na tayo mag-aano doon kung ano. And ito namang si Yuna, yun nga, in-unfriend ko siya dahil ilang years pa bigla kong naalala tong pangyayaring to nung out of nowhere, tapos biglang in-unfriend ko na siya. Meron pa pala tong another na nagawa. Kasi di ba kapag may unang nagawa sa'yo is pwede niyang magawa ulit. Ganito yung nangyari. Nag-work ako sa Jollibee Star Mall, and then naging kabatch ko sa mga, kumbaga kasabay kong na-hire itong boyfriend ni Yuna. Tapos nabanggit naman. So okay naman kami noon ni Yuna. Basta hindi naman kami nag-aaway nito. Tapos nabanggit naman sa akin itong boyfriend niya na habang kumukuha kami ng requirements sa Jollibee, papasok pa lang kami, sabi niya, girlfriend ko yun si Yuna. Ayun. So alam ko na. Tapos nagkita rin naman kami ni Yuna. So alam niya na magkatrabaho kami nitong boyfriend niya. So before kasi is uso yung GM. So, nag-GM ako sa mga classmate ko and then dun sa mga may number ako. So, siguro masyado pa akong bata nun. Uso kasi yung GM. So, napapadaanan ko ng GM tong boyfriend niya. And then one time, bigla na lang din may nang-away sa akin na
kumbaga, nakalimutan ko na kasi 2014 yun. 2014 pa yun nung nagtrabaho ko sa Jollibee na naging katrabaho ko tong ano niya, boyfriend niya na biglang nag-text sa akin yung boyfriend niya na ibang tao. Eh sino ba yung girlfriend nito? Malamang si Yuna. Pero hindi ko pa rin alam talaga kung sino yung nag-chat sa akin. Na inaaway ako na parang overprotective na wag raw atang i-chat itong lalaking to, wag i-chat yung boyfriend niya. Basta nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi sa akin sa text. Pero sana ano na lang, pero for me sana sinabi na lang sa akin itong lalaki na wag ka na mag-chat doon kasi magagalit yung girlfriend ko. Sana ipinasabi na lang niya dito sa lalaki kesa yung may mga nagchat pa sa akin gamit nitong number ng lalaki na inaaway ako. So yun. Pero syempre hindi na ako nag-chat, inaaway na ako eh. Pero for me, wala ka naman nakikitang I love you, wala ka namang nakikitang sweet sobrang napaka overprotective mo. Paano pa kaya yung kung merong kabit? Or hindi naman, kung merong kang nakikitang motibo, is wala namang motibo. So kung ako yung nasa kalagayan niya, kung wala naman ako nakikitang motibo, hahayaan ko lang. O kaya naman, kahit walang motibo, kung talaga nagsiselos ako and ayaw kong nagchat-chat yun, girl, papasabi ko na lang dito sa lalaki na sabi mo nga wag nang mag-text yan sa'yo, gano'n. Siguro gano'n na lang gagawin ko, hindi yung biglang may mga away sa akin. Pero nung time na yun, ayoko kasing mambintang, hindi ko talaga alam kung sino yung nagte-text sa akin. Kaya tinanong ko tong lalaki kung sino ba yung nag-text. Hindi niya sinasabi, ewan lang siya ng ewan. So hindi ko alam kung ito ba si Yuna ba talaga. Malamang siya kasi siya yung girlfriend. Or itong mga kaibigan ni Yuna. So, hindi ko alam. So, nawala na rin sa isip ko to. Pero nung time na in-unfriend ko siya, ang naalala ko lang yung dun sa incident na yun. Yung parang na pinagtatawanan daw nila ako. Tapos, yun. Yung parang feeling ko hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Tapos, nawala sa isip ko. Meron na nga palang second incident na nangyari. Kasi nga, yung sa Jollibee, meron na palang second incident na hindi ko naalala nun. Na nung in-unfriend ko siya, hindi ko, kumbaga, okay naman kami nun. Pero, nga naman, sino yung nag-text sa akin that time? 'Di ba? So, ibig sabihin, parang, pwede ko talagang makaaway to ng talikuran. Kaya, for me, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan to si Yuna. So, kung nanonood man sila, I don't care. Pero, ayun talaga yung nangyari nun sa Jollibee. May sinugod pa nga daw to si Yuna na katrabaho namin sa Jollibee, sinugod dun sa may likuran. So hindi ko naman nakita yun, nakwento lang, kumaga buntis na daw itong si Yuna that time nung may sinugod siya, pero hindi ako yun. So ibig sabihin, baka ito na yung may motibo na siya nakikita. So hindi ko alam kung siguro hindi ko alam kung buntis na rin siya nung inaaway niya ako sa text, ganun. Na nagkita pa nga kami sa jeep neto, okay naman kami. Pero wala. One time bigla na lang out of nowhere naisipan ko i-unfriend ko na lang talaga siya. So, ayun, itanggalin na lang natin para yung mga patalikod na tumitira sa atin, di ba? Para although hindi tayo direktang inaaway, kumbaga peace of mind na ako. Siguro dati may pagka people pleaser pa ako, pero ngayon pero nung time na yun, hindi ko alam kung 2018, 2019, basta bigla ko na lang in-unfriend to si Yuna. Ganun. Meron daw kasing 4 na tao na hindi mo dapat kalimutan. Yung tumutulong pag nagigipit ka, yung pinapabayaan ka sa oras ng kagipitan, yung nagdadala sa'yo sa oras ng kagipitan, yung nagtutulak para lalo kang magipit. So ang analyzation ko dito sa pangyayaring to, yung lalaki, yun yung tumutulong pag nagigipit ako. And ito namang si Yuna is pinapabayaan niya ako pag nagigipit ako. And ito naman si Fatty Girl, siya yung nagtutulak sa akin para lalo akong magipit. So, perfect combination. Joke lang. Ibig sabihin, talagang reasonable naman. Kaya, dapat ko na talagang i-unfriend at dapat ko na ring hindi pansinin itong si Fatty Girl. So, walang pagsisisi. Siguro, yun na yung way niya para sabihin sa akin. Tapos, nauuso pa naman ngayon yung kay Alvin Aragon, yung sabra, na huwag daw magbabara yung mga nanay. Parang naano lang ako dun,
ayaw ko sana mag-comment sa mga showbiz, pero parang sakto, medyo bra yung topic natin ngayon. Tapos, wag daw magbabra yung mga nanay sa mga anak. So, parang nabother lang ako dun. Kasi paano kung ganun mag-isip, kung sinasabi ni Alvin Aragon na ganun mag-isip yung mga lalaki, paano pa kaya yung mga anak niya kung walang mga bra yun o tapos ganun siya mag-isip. Pero sana hindi na naman. Tsaka hindi naman siguro. Hindi naman siguro, pero yun, medyo na-bother lang ako dun sa iniisip niya na sa trending ngayon about sa bra din, 'di ba? Kumbaga may trending ngayon na about sa bra din, tapos ito. Topic naging topic ko rin pala to sa Bible study, pero siguro pangatlong time ko to, and then may pang-apat pa ako na na-share last December, pero yun, last na yun. Hindi na ako ulit siguro hindi na ulit ako mag-share kasi parang naka-apat na share na rin naman ako eh. Parang bigyan lang ako ng signal para para baka makita ko ano ba yung sinasabi nito. Pero hindi ko lang din talaga nakita. Nakita ko is nung nag-CR na ako, guys. So, ayun lang guys. Thank you po. Ayun, yun nga lang guys, kasi parang na-appreciate ko dito si Lord na although walang nagsasabi sa'yo kung anong mali sa'yo, pinakita na rin ni Lord. Pero sana ayokong mabash din sana. Kung katulad nung kay Alvin Aragon na dahil kay Lord na nababash, ganun. May mga sinishare pa man din ako dito sa YouTube ko na about sa Bible study. Pero yun lang, sana kung ang sa mga nanonood nito, for me, sana piliin yung ma-concern na lang sa mga kapwa natin babae. Lalo na kung kapwa natin babae, and kung hindi naman talaga katawa-tawa guys, di ba? Basta, for me is, maikli lang yung buhay, mas piliin na lang natin gumawa ng tama. Yun. Tsaka, for me, kung mag-a-advise man ako, nasa sa inyo kung take it or leave it yung advice ko na kung hindi naman talaga ikaw yun, huwag kang papa-impluwensya, panindigan mo kung ano ka, hindi yung hunyango ka na kung ano yung mga kasama mo, ganun ka na rin. Alam mong hindi nakakatawa pero makikitawa ka na rin, or else talagang gusto mo rin talagang makitawa, ganun. Diba? Pagkaroon sana tayo ng paninindigan na gumawa ng tama kung talagang mabuti tayo. Yun lang.